Pag mawala ang any one of you nga gabuhat ana nga recipe o pinakamay mo luto ana, anyone can do. So wala ka. Mudagan siya. That's the purpose. Munang dili ka pwede magpa-hire ay chef na gimayaran ka tungod sa imong what recipe. No man. Bahala mo sukwatan pero dili na siya mao. Una kay recipe, yes, dili ta tungod kay tungod ana gibayaran kag dako. Kay panghatag na nimo. Imagine ikaw guro magbumba-bumba nitong niluto mo ay. Sa imong mabuhat. Unsa ano yung pag-improve sa performance sa kitchen sa inyong figures kung naa ka dito galuto ay hands-on. Magunsa ra lugar kasyo. Check everything. Kung gusto ka nga sigurado lami ang pagkaon, before haunon magpatawag ka sa ila. Adto kag office. Gilawa na, then fix. Then teach. O muning lasa nga akong gusto, akong gilugang is kani. Next time around makuha na nila. Good job. Makuha na nimo. Di ba? Alright, what is up guys? As promised, muna itong giulat nga another part sa itong vlog with regards sa Shots 101 regarding sa recipe file. So, hosting. Recipe file and costing is partner gina sila. Dili ka maka-cost kung wala kay recipe file. First, kailangan accurate ang imuhang recipe file para mag-result og accurate pod nga hosting. Kay kung sayop ang costing guys, at the end of the month, mo gina. Wa ka kabalo nganong gamay ra man niya akong ginansya nga gikostingan man ako ni ginani. Diba? Imagine mo ang picture guys. Ang imuhang pagkaon imong gipresyuhan og 30 pesos. So more likely imuhang profit margin is nasa 70 pesos or 70%. And then after sa result sa mga accumulated data nga gi-input with referred sa imuhang resibo, so mag-result gyud na og tinuod nga figures. So pag at the end of the month tingala man ka nganong 50% man akong cost, food cost. So may problema. So dito niyo makita na yon sayop ang imuhang recipe file. Kay sa imuhang recipe file, ang imuhang gibuhat nga recipe file gikostingan nimo nag-result siya og 30% nga food cost. While after sa isa ka bulan nga report, ang tinuod nga gigawas is 50%. So diya nagpamatuod nga sayo pag imuhang recipe file. Walang at first you're going to do is i-troubleshoot gid mo dito ang recipe file. Pag once nga dako kayo ang food cost, kay dako kay nga factor nga sayop ang imong gi-input nga detail dito sa imong recipe file. Kay dito man gulay na siya magresulta. Like for example, 30% imong food cost while ang imong gimutang dito mo na nag-result dito sa imong actual nimo nga recipe file nga gibuhat lugar. So gikostingan man na ani mo guna recipe file guys. So kani mo ning recipe file. Sa isa ka serving mo ning imong meat ang protein, mo imong protein, like for example, imong protein is imong dish is ansar fillet, fish fillet. Pagbuhat nimo, ang imong protein is ang fish fillet, which is buta na to cream dory. So ang imong na yung sauce is ang sweet and sour. So by making easy ang imong sauce, buhatan nimo siya og sub recipe. So, magbuhat mo kalito another recipe file for the sweet and sour sauce. Para pag nanakay dishes, igon lang nimo siya ibutang dito kung pila imong kailangan. Kaya na naman ito siya cost sa isa ka gallon o 1 liter nga equivalent of sweet and sour sauce. So, kung kuhaan to nimo, nanon to siya recipe, sub-recipe file. Meaning, sub-recipe file at cost ra siya, wala siya margin. Untop-untop ba, kung pila yung nakuha ni mga suka. Like for example, ang isa ka galon sa suka is 150 divided by 1,000. Kay 1 ml man, 1 liter man, so 1,000 ml. So pag divide nimo sa 1,000, para makuha nimo kung pila ra imong kwaon ka ml, para makuha nimo ang price per ml. So ang 150 nga cost sa isa ka litro sa imong suka, i-divide nimo siya og 1,000. Para mo gawas ang per ml. Then nigamit ra ka sa imong gibuhat nga sweet and sour sauce og 250 ml. So, i-times mo og 250 ml.
Mugawas na din na dito pila ang iyahang cost. 1 kilo nga sugar, ang kilo is nasa 80. So 80 divide 1,000, digamit nimo sa isa ka recipe nga sweet and sour is 200 grams yapon. So it times na po na og 200. Mugawas din na siya pila yung price for that certain amount. So and so on and so forth sa tanan nga ingredients. So tanawon nimo sa iyang pakete no, like for example, mopait ka og sa gulang nako og ketchup. Ang imong ketchup is 750 ml. Di ba ang gross tao namin naman na dito sa iyang packaging. Ang gross net capacity is 750 ml. Ang iyang presyo is 65. So 65 divided 750. Mugawas din na dito na yon kung pila iyang per grams or per ml. Almost the same naman. 1 gram is 1 ml. So imo na yun ang i-multiply kung pila po di mo kailangan. Mugawas na rin na dito ang iyahang amount. So, dito na rin magkalok ko pag abot sa panahon nga naay mga ingredients nga wala na to na yield test. What is yield test? Yeah, pasali ng yield test. Like for example, nagpalit ta og isda, ibutang na to ang isda, cream dory. Di ba pagpalit na to is frozen. Nag-ugom og ice. Yang presyo is like 160. Ay ibutang na to 150 padali ra computer. So, ang 150 pesos nga per kilo sa cream dory, pag na-2 out na, di na siya mao. Lahi na po na yung presyo. Kaya kung mao na inyong presyo, ibutang dito sa inyong recipe file, 200 grams. So, total 250 grams akong kailangan sa isa ka recipe shop. So, 150, i-divide nimo og 1,000 times nimo og 250 grams. So, nasa sa 75 pesos. Di na siya mao. Kung mo na yung sundon, magkaloko yun ang inyong report at the end of the month. Kay, asa man tong shrinkage, asa man tong nangawala, asa man tong na-to out nga grams. Kaya ang imuhang cream dory kay isa ka kilo, pag to out, may imo namang 500 grams. So, di na siya mao ang presyo. Alang na mag-asa nun to, paingon tong wastage, dapat nga makabar gyapon to siya. Masulod gyapon to nimo sa imuhang costing kay loss man to siya daman kung dito sa kuntahon. Imagine every day muhalin ka og kung imuhang isa ka order is utang na to 250 grams. Sa every day muhalin ka og 20 ka order. So divide din nimo og 30. Dako kaysa nga loss. Cream dory pa lang alone. So karon ang imong buhaton is i-yield test nimo siya. Ito out nimo ang isa ka kilo. Dayon imo ra yung timbangon kung pila yung nabilin. Like for example, ang average din nimo siya. Nagtimbang kag isa ka kilo, na pa isa ka kilo dito. Ang isa ka kilo, isa ka pack na imong 550 grams. Ang isa pod kay na imong 450 grams. So add nimo duwa, i-divide nimo og 2. That's the average. Yield every after 2 out. So kailangan nimo siya kuha niyang average. So kanang average din mo na mo ang standard nga yield sa dory. So ang dory di ay every after 2 out may mo na lang 500 grams. So karon ang imong 150 i-divide nimo siya karon og 500 grams. Mahimo na siyang 300 per kilo. Diba? Kaya ang imong 150, 500 naman day. So ang imong ibutang nimo karon nga per kilo dito sa imong recipe file is 300 na, dili na 150. Kay kung imong 150 ang loss sa iyang pag-to out, wala sa mo paingon loss to siya. Mo to siya kaunon sa imong cost of goods at the end of the month sa imong reporting. So mo nang kailangan tanan ingredients nga na ay mga wastage, kailangan i-yield test gina ninyo before standard recipe file. Kaya mo man ay sundon dayon, mo man ay costingan, mo na day na inyong reference every end of the month nganong dako yung costing. Di na ka mag-matter. Kaya naaman ko di ang problema gyud pag once nga dako ang costing either sa iyo ang recipe file, either pilferage, either wastage lang daot, wala gi-report. Pilferage is gipangkawat sa inyong staff or sayop ang recipe file. No? So kana na dayon, mo na siya. Mo ni imong sweet and service fillet,
imong sauce. Ato mo gawas na din yang cost per recipe. So it's up to you na dayon kung imuhang, like for example, ang imong recipe lagi nga na nigawas is 30%. So 30 ang imong cost. Enable for you to get the SRP. Establish din ka og unsay imong ideal nga markup. Pag maingon ka og, let's say, akong gusto, chef, kailangan ko og 30 imong cost ha, kailangan ko og 70% nga markup. Ideally, in the restaurant, mao gina siya. Max ginang 30% nga food cost. Kaya ang 70% nimo nga margin is diya pa man pangwaon ang operational expenses. The rest, tanan diya kuwaon. So kailangan dako imong profit margin kay kung enough ra pod, walay mabilin para sa company, walay net income mabilin. Kung ang imuhang total cost sa imong recipe nga sweet and sour is 30, let's say lang para dali lang computon, no? So kung 30 pesos, i-divide din mo siya kung pila imong target nga food cost. Kung 35, dako na kayong 35 guys. 32, 33, or 30. Kung 30, i-divide din mo siya og 0.30% nga imong food cost. Mugawas din kung pila imo ang SRP, imong suggested letter price. Sa ako, personally, just to make safe sa inflation sa market, nagabotang ko og, like for example, 30% nimo nga recipe cost plus 10% din ko nga inflation rate para safety lang ka sa pag-ubos taas sa presyo sa market sa imong ingredients, no? Kay naman gay kasagara nga mutaas nagkalityo sa merkado, so at least safe ka na kay 10% nga allocation for the inflation. So mo na siya akong ginabuhat per me. So 30 pesos plus 10%, tapos equals divide din mo sa imong gusto nga mahimo nga food cost. Like for example, gusto ko 30%, so divide 30% equals mo na imong SRP. So inana ang accurate nga pagbuhat sa recipe file o pag-costing, guys. Sa food cost dali ra daw kayo, dali ra man kayo. So how accurate? Unsa ka accurate ang imong food cost sa imong baligya? Wala ba na compromise na ang imong operational expenses? Kay diya gyud na ang basihan sa tanan. Pag once nga kana mo sayop, sunod-sunod yun na domino effect. Tingala na lang ka nga bibo manggo serbay, wala man koy halin gyapon, wala man koy income, naaraman tanan sa ilaha, sa kontrabahante. Although bayad sila tanan. So that's what we call break even. So until when ka mag-antos ng inana? So kainaan, well, kung insakto ang imuhang food cost, mag-result yun na at the end of the day, at the end of the month, kung pila ang imuhang food cost nga gi-establish. Mugawas gina siya dito. Dili mamakak ang numbers nga gibuhat sa report kanang paggawa sa P&L. Dili gina siya mamakak. Kung sa imuhang gi-input dito, mo gyud imong resulta. So it's up to you kung imong layaon, hindi ilad ra nimo imong kagalingon. Ano negosyo man ka nga ilaro naman nimo imong kagalingon sa imong kagalingon nga business, di ba? So that is why at the end of the month, accounting person ang magbuhat sa P&L or sa financial statement. While if you really want to kana libo gid man, sakto ba ginigibuhat sa kong staff nga accounting, magic ra siguro. You can hire another third party. Naay mga third party nga ma-hire na to nga pwede sila mo audit. I-audit ang tanan ninyong report kung insakto ba para magkaalaman kung tinuod ba ning ipang buhat basing magic ka ning how show ra ning gibuhat sa akong mga staff nga report sa numbers. So that's the time nga buhat ka. So ang iyang foundation gyud is ang recipe file ang unsag nimo pagbuhat. Di ba? Tanan, broccoli. Paglimpyo nimo dito sa stock, na pila na lang nabilin. Pagtangtang nimo sa flour, paglimpyo mo, pila na lang nabilin. You need to make kini actual yield test. Yield test meaning sa isa ka kilo pila yield mamuga, pila clean nga mugawas. Then buhat na po kag another isa ka kilo, buhat na po kag another isa ka kilo. Another isa kilo na yun para accurate. So i-total din mo ang tanan clean nila sa every kilo nga sa 4 ka kilo nga imong yield test, imong testing, imong limpyuhan, pila result sa isa ka
isa ka kilo nga imong gilimpyuhan, ang nag-result na lang is 600 grams. Ang isa is 700 grams. Ang isa is 450 grams. Kay gabi ka daghan kay gilabay. So, i-total to kanimong upat dayon. Pilay mo result adto. Pag total pilay total result sa upat ka gitesting nimo nga per kilo, i-add din nimo. Total i-add. Ang result nito i-divide din nimo into 4. That is your average actual clean broccoli. So kung ni-average na rin siya og 550, so muna ito imong presyuhan na pula yon. So ang kilo sa broccoli is 180, divide 150. 180 divide 550. Ang clean average 550 equals times din nimo sa 1,000 para makuha nimo ang per kilo. 327 na imo per kilo. So sa recipe file, ang broccoli ibutang nimo dito og 327 per kilo. Kung imong kailangan lang is sa isa ka order is 300 grams, so mugawas din na siya dito automatic. Kung pila ang imuhang 300 grams, times din nimo times 300 grams from per grams niya nga cost x equals 98 ang iyang 300 grams. So imagine, di ba, from 180 nahimong 327 tungod sa mga wastage. Kailangan naka-account tanan eh. Di ba? Dili pwede nga ang wastage. Gikaon man na, sir, giluto man na mo. Well, record ninyo. Kaya at the end of the month, ato po nang ibutang nito, asa gikuha inyong ipangaon. Di ba? Kailangan naka-account. Ana na siya, guys. Lisod sa buton, pero pag once nga, imo na ng trabahoon, then na-realize ni mo, sakto dahil no? Ma-appreciate ni mo. Dito ni mo siya ma-appreciate. Eh kung wala, di ka kasabot. Sa akong ipangyaw-yaw, dari di mo ma-appreciate. No, wala na siya. At first, kailangan yun mo sabton. Tanan. Ngano man niya. Ngano na himo man niya. Kaya, pag abot mo guna na sa reporting, pag gawa sa P&L report, kung from the bottom line nga from the recipe file wala kay idea unsaon, pag from costing na kay idea pero gatong mga hausaw nga costing mata-mata nga costing, paggawa sa report at the end of the month sa financial statement or sa P&L ngangagi ka wa ka kabalo sa ngano man gidako man niya panel ang manager, GM, tagiya, chef. Ano dako man imong food cost last month? Sa may nung lang ani. Di gyud kabalog tubag karon. Kay wala makakabalo galing gyud sa paghimo na. Di ba? Wala gyud kabalo unsa insakto ana. Along the way, within the month, nakakita nimo nga, hoy. Daghan ang inani niya, daghan ang sayop. Makita nimo kung working gid ka, functional gid ka nga executive chef. Pagsulod pa lang nimo dito nakasay mo ang mga walk-in fridge, chiller, freezer, nakita nimo dito nga ni mga spoilage. Kaya siya og dili na siya pang report sa imong mga sakop. Bunga gyud mo pag then naman sa nganong dagko man niya. Well, wa ka kabalo daghan man gipang labay sa imong sakop ng mga daot wala gipang record. So real talk lang, prank ka lang, pag-abot sa mga wastage, dili siya advice ba? Dili advisable nga i-charge sa staff pag na mga daot. Kaya ipanglabay man nila pag once nga na daot, dili na nila buhat ang report, wala kabalo. Pag-abot ka sa reporting, nabuang nakakaroon ng trace asa mo ganyan. Kaya mo gina pinaka-root cause. Pag once nga mula ko ang imuhang root cause, mo gina mga root cause. Pilferage, wastage, huwag ka ng sayop ng costing. Sayop ang imong recipe file. Diya gyud magsugod ang sayop. Ideally lisod kay sa analyson kung wala gyud ka kabalo unsay mga root cause pag abot sa panahon nga nanay report ngano gid ako imong costing. Lisod gyud kayo. Mabunga-bunga ka ending nito. Murag sa kuan man na mambay, murag sa katong kuan na. Di ba? Unsaon nimo pag troubleshoot for the next month? Kung wala ka kabalo unsay hinungdan, then kanus ani mo ma-align ang problema sa costing
in first of all, wala mga kabalo sa hinungdan, di ba? Unsa uli mo pag-ayo kung wala ka kabalo sa unsay guba. Kana siya mga butang guys, mo gina siya dapat hibawon sa ninyo, di ba? Dili pwede nga after a month nga dako tag cost karon pag sulod mo dito sa kusina. Oy. Ayo si gamit ana kay dako tag costing food cost. Ayo pagpalabi ana kay dako tag food cost. Di ma-compromise ang quality. Di ba? Ma-compromise ang quality sa mga product nimo. You should be specific what's the cause of the problem, which nga nung nangyana na siya para walay makompromiso nga mga product. Kaya kung inana ang imong approach at the following month, yes, there will be an impact or result with regards to costing, but na makakompromise sa mga quality. Dili pwede. Sa ako lang higaingon sa previous mga part na ko nga videos, dili pwede nga maglakaw ka sa ngit-ngit. Kasi wala kay direction, di ba? How could you improve the problem or how could you improve the financial statement nga nagproblema sa food cost kung wala kay idea unsaon pag-troubleshoot. So, sana siya. Inana pagbuhat sa recipe file guys, inana lang ka simple una-unaon. Inana lang ka simple tanaawon. Well, okay man na siya pag small business. Ang mata-mata, okay rin na. Isa ka product yung may baligya, which is barbecue. Barbecue lang, okay ra. Pag naana ka sa operational, big operational workplace, restaurant, hotel, caterings, which is 1,000 of orders ang imong ma-serve every month per item, then pila mo ka item. So, daggo ka na siya impact. Imagine lang yun, gagmay kaayo o figures ang imong ma-save per ingredients, but pila ka ingredients ang nasa kitchen, dako ka na siya impact at the end of the month. No? So, inana ang pagbuhat sa recipe file guys. Punto per punto na ko para masabtan ninyo. Inanto lang kasimple, di ba? Then dili pwede nga pag once nga naakay menu example butan nga to o carbonara pasta, spaghetti, bacon, cheese, isa-isa po nimo butang dito ang recipe sa imong sauce. Dili kay siya accurate gapon. Redundant magod. Kailangan magbuhat ka og sub recipe before doing a standard recipe file. Magbuhat sa kag sub recipe. Unsa may sulod sa sub recipe file siya. Nadia ang mga sauces nimo, mga soup nimo, mga basta nadia ang imong mga sub recipe, mga sauce, pwede garlic rice nimo, fried rice nimo na dito buhatan na nimo per kilo. Diba? Kaya parang murang nagpalit na lang ka sa merkado ba? Sa grocery. Yung chow pan fried rice. So, naka isa ka kilo dito. Nagbuhat na ka. So, ang kailangan nimo sa isa ka order is 300 grams. So, kuha ka 300 grams pa. Costed na. Last, na siya toppings nga siomai. So, buhat na po kag siomai dito. Kaya naman kaya sa recipe pala dito sa imong siomai. Kuha kag tulo ka buok siomai. Ay, imong siomai is 15 grams each. So, 45 grams imo nakuha dito sa imong isa ka recipe file nga isa ka kilo nga siomai. Costed na to siya. Di ba? Kung imong costing nimo sa isa ka kilo nga siomai is 100 o 208, 350. So, ang imong 45 grams nimo, pagbutang nimo do, costed na to. Kay mo man nimo ibutang dito sa recipe file nimo. Siomai pila man isa ka kilo, 1,000 kilo. Pila cost niya? 350. So kung imong 400 ay imong 45 grams ito nga imong gitapping sa imong chowpan, na to siya price mo gawas. Kaya na may formula ana. Di ba? So ay mohang formula din ana. Kabalo naman siguro mo tanan sa Excel. So kung imong magbuhat mo recipe file guys sa Excel gyud kay para dali ra ang computation sa per ingredients yield niya. Okay, makakuha man nimo dito kung 1,000 imong yield sa isa ka recipe, sa isa ka ingredients. So, automatic divide lang nimo na siya 1,000. For example, na kay presyo dito. Mo na imong first nimo nga, mo na imong first nga sheet. Ang next is first sheet is chow pan.
Next then is yield. Quantity 1,000 grams. 1,000 imuha na yung unit is grams. Price this nimo is 350. So ang next din mo rin is ang quantity nga imong gigamit 45 grams equals cost. Ang cost nimo is equals tuplok nimo 1,000 ay imong price divide nimo price tuplok nimo tong price backslash 1,000 equal ang result namo ang imuha ng tumoy na to is imong cost per ingredients, di ba? So tuplok ka dito formula na dayon. Kung kabalo mo sa formula na dayon unsaon pagkuha ana imong ipag-input, like for example dulan tala mong isa ka portion. So kato sa chowpan ang imuhang first na sheet diri is pangalan chowpan. Ang sulod nimo is ang iyahang quantity 1,000. Ang imong unit is grams. Tapos ang imuha na yung price is 350. Ang imo na yung need is 45. So equals next nga sheet din. Buhatan yung formula equals tuplok nimo ang katong price divide din nga sign backslash 1,000. So mugawas na nito. Ideally mugawas na to yung bilang per grams. Sunod na po dahil nimo times kung pila ang imuhang gigamit 45. Tuplok ko ni po itong 45. Automatic mo gawas dito ang iyahang cost sa 45 grams. So i-copy paste rin to nimo sa tanan nga mga ingredients nga cost per ingredients. Mo gawas na rin to siya. Basta kato lang ang formula po di mo gawaton dayon. No. So inana siya dapat. I don't know sa uban kung unsa ilang pamaagi. As I said, lahi-lahi ra, but may kanisya na ako nga idea. I really style nga mas dali i-figure out nganong unsay problema sa food cost o sa cost. Diba? As I said before, kana lang domino effect na siya ang resulta na. Kung sayop ang imong recipe file, imong pag-costing, sayop kina-upload sa handle. Kita magod mo kita kitchen people mo gabot sa recipe file. Then dalaw na nato dito sa accounting kung nata sa corporate world. Dalaw na sa accounting din. Accounting din may butang presyo na. Pag butang nila sa presyo, na sila na formula automatic mo gawas na din na dito dayon. Ang imuhang cost per ingredients. Magawas dito ng recipe file. Imuhang recipe cost. Divide din mo sa imuhang establish nga food cost equals SRP. So inana na siya. Hopefully inyo nasabtan guys. But ang ako ang more nga i-discuss gyud diri unsaon pagbuhat sa recipe file. Costing dali ra na kung naa kay standard nga recipe file. Kay kung dili gyud accurate, di ba chef? Pila man ang seasoning per recipe. Well, depende na din na siya guys. Ideally, standard yun nga among ginasunod. Pag once ng a la carte guys meaning individual order. Family style is good for 3 to 5 person. No? Buffet is depende yapon unsa kalagan. So standard lang yun na mo is 1 person is 1 ml or 1 gram per seasoning. Sa umami siya, sa aromatic siya, the same. Or sa aromatics is like tag 2 grams. Then depende na rin dito sa inyong recipe. Kung pila inyong gibutang dito per luto ninyo. Mula gina, as I said, much better na magbuhat ka og isa ka sub recipe nga, isa ka kilo. Dito buhaton nimo dito. Actual ka dito, buhat ka og bechamel. Isa kilo nga milk, flour, butter, seasoning. Mo to mi standard dayon nimo. Lami na. Oo, mo ni ang standard. So nana kay isa ka recipe file sa imuhang bechamel. Sa ka kilo og pila yang presyo. So muna nito imong ibutang dito sa imuhang kining recipe file nga magbuhat ka karon og carbonara. So magkuha ka dito og sa recipe nga bechamel, butang nimo dito sa imong recipe nga carbonara.
So imo ang carbonara karon wala na kay gatas, salt, pepper, wala na. Kaya na naman timpla imo ang bechamel sauce. So mo to imong bechamel sauce ito sa imo ang first sheet bechamel sauce 1,000 ml, 1,000 ml ang presyo din niya o pila mo kailangan gawas na po dito kung pila ang iyahang recipe cost. So inana siya dapat naka sub recipe. Kaya dili man pwede dito nga sa isa imong butang kang inani mo tapos hindi ka po na accurate. Lo gagmay kay siya nga mga factor, gagmay kay siya kan pero as I said lagi unsa ka accurate, diba? By doing that, so makaingon ka nga ay chef, accurate kay na akong recipe file. How? Mo niya akong ginabuhan chef, nagbuhat ko diri. Akong beef tapa sir, chef nagbuhat ko tapa dito 1 kilo. Karon pag makuha ko og 200 grams na presyo na akong tapa. Kana. That's very accurate. Nagbuhat man dito tapa. Actual nimo, 1 kilo. Akong timpla be 100 grams. Oy, kulang man sulugangan ako. Every dugang nimo until sa time nga nakuha nimo ang standard nimo nga gusto nga lasa. Nakakuha na pud ka upotap na pud ang standard recipe nimo nga tapa. Kuti rin kasi. Yes, kuti in the very beginning. Pero pag naana kay mga recipe nga ipang compile para ana. So next time aron dali na lang. Mag-open ka another restaurant dali na lang kaya na naman kay standard recipe for this. So make sure nga tanan recipe nakapikit po na dito sa inyong production area. Kaya para mo po na yung standard nga sundon dito sa imong stock. Mo ba chef? Dili nga sekreto. Walay sekreto guys. Kung ikaw ang executive chef, sekreto ang imong mga recipe, walay standard nga gi-follow ang imong stock. Meaning to say, dili lami imong pagkaon kay magbut-but mo na sila gilaha. Wala ko nimo tudloy. Mindset sa tong cook is naagi na sila initiative. Kung dili nimo sila tun-an unsa insakto, magbuwat din sila bangag unsa ilang lagay nila nga insakto sila. Where imo silang butangan og insakto nga recipe file na pagtilaw nila, uy, sakto lami din kang chef po. So kanya tong sundon, di ba? In the production area, there should be a recipe file book, naka blue book na. Kung especially asa ang in the big industry na siya gitawag ng butcher area guys. Ang butcher area dito na gina-production tanan ang mga tapa, longganisa. Tanan kailangan nimo dito. Imong roast beef na kay function ugma, gitimplahan na dito sa butcher. Imo kuhaon na nimo dito. Chef butcher, kailangan ko og 100 kataong roast beef ugma. Buntag ugma sa buntag nakapile na dito sa sulod sa imong walk-in freezer chiller ang imong kailangan sa imong function. Isda nga 100 marinated na. Mangsalang na lang naman mo nito. Di ba? Ano man, nasa lagi sunod nga recipe file. Di ba? Bangga ang imong gi-establish nga recipe file dito sa inyong system o sa inyong gi-apply actual sa pagluto. So, asa man problema na them naman. Chef, sa asa ko ito naman yung problema. Yes, na yun. Batayonon man kay nato mga tao, mabot man gilaha. Pero kung imo lagi nang gipasabot, kung imuha nang gitudlo sa insakto, mo ginala sundon. Kanan lang dahil kung sakto man na nila mo sunod. Mao ba na ang imong i-input dito sa system. Sa corporate world man gud guys, sa mga dagkong hotel na system nga among gisunod. Ang among computer na system nga among gisunod. Dito may mag request sa stock room tanan sa mga dry goods. Dito na ang mga frozen napod sila ilang kagalingon na freezer dito pud na sila magkuha para yatag sa outlet. So kanang ilaha kanang general storage naagya po na sulod sa system. Ang tawag sa among system before na ilahi sa katong isa lang ako agian is ECM. So mo ning system na mo. Nalito tanan ang general storage. Pag abot sa delivery dito rin na mo abot sa stock room tanan. Frozen tanan. Ang gulay mo direct na sa inyong fridge chiller. Pero naka-record na sila, input gyapon na nila silang system. So karon pag abot anang mga delivery, ilan na lang i-input din dito sa system. I-encode isulod na nila. Pizza 12 January nako gisulod diri nga nani. Request nimo ana, automatic mo minus na dito silang storage, general storage. So naa na karon transfer sa imong stock. So ang cost na sa imong nabawas na dito sa general storage. Naka-system na, automatic na. Karon dayon guys, kana nga system, diya po gi-input nimo imong recipe file.
So kung nakay sa restaurant, nakay rib eye, steak, lamb chops, unsa pa nga mga menu, nakay recipe file. Nabo na dito dayon sa imuhang stock room. Karon, ang POS po dayon sa dining, nakakonect po na dito sa system. Mula iyang data flow, nakakonect po na dito sa system. Pag order karon sa customer, ipass dito ni cashier sa system, mo minus din na dito sa imong stock. Kaya nahalin mo na. Di ba? So kung pila tanan imong na-order from the general storage, muna cost nimo dito sa imuhang stocks. Kung pila ang nahalin, mubawas po na dito dayon sa imong stocks. Kaya na may recipe file, di ba? Kung ang pinakbit nimo nahalinan ka og 1,000 ka order sa isa ka bulan, pila equivalent ato from your standard recipe, mo butoy mo bawas dito sa imuhang gipang order nga mga gulay nga pang pinakbit. So, muna siya iyang data file. Tuyok na siya. So, kung worth nimo 100,000 cost nimo sa isa ka bulan nga gi-request nimo from general storage, tapos ang nabawas ana is naa sa 50,000 pod nga cost of goods sold, automatic mo po na dapat mabilin nimo dito sa imuhang ending inventory. So pag inventory karon sa accounting people, ibangga din na nila. Pag audit ana, oy chef, supposedly ang nahalin nimo sa imuhang sa imuhang rib eye is inani, dapat na pinabilin nga inani. Pag inventory namo, muna lang nimo imong item on hand lagi. So dito na lain ta magka loko-loko. Pag abot din na sa actual nila nga report, mura ako na rin mong food cost. Kaya i-charge man to nila. Asa man ito mong paingon, mulakaw, mubaklay, di ba? So muna siya bantayanan na dayon. Ang pilferage. Kung accurate ang imong recipe file, bantayanan na po mo ang pilferage, ang wastage. So karon, dito na lain ka. You should be a effective chef or executive chef. Dili pwede patulog-tulog kaya sa kay diha gyud mo dako na rin imong food cost. Pag once nga makakabalog ipangaon dito sa imong sakop, mga rib eye naman to, mga big dagkog cost ng item. Isa na rin na siya. Makakabalog dito ang mga wastage di panglabay na diay. Isa na siya nga mga cost hinungdan sa pagdako sa food cost. So muna lang siya mabantay. Mga dagkong hotel tagtanog kining CCTV ang kitchen pero naagya pa blind spot. Dahil mawala ang blind spot. So muna rin na makitaan, bawas sa imuhang, deduct ka sa imuhang service charge, pag na kayo makitaan, o na magsumbong, na reward, para malikayan ang pilferage. Kidako kaya na siya nga impact, guys. Imagine, pila mo katao diya, mga ona mong libre, loss na sa management. Loss na sa company. No. Lawas, chef, sobra man. Then, file. Record. Then, report na sobra. Then, let the management decide. Sa ibuhaton. Especially, sobra sa function, which is, bayad naman ni chef. File. Lalong dito sa cafeteria, dito kaunan. Kaya, kana mo kung alaw ni mo na ikaw ng sobra, pag abot sa panahon, nasap na ni mo, saan mo na mo ikaw? Bisag dili ko to sobra, ignore. Kaya nga, sobra mo ni chef. Mo lagi kaon. Pero kung bawal mo kaon ng sobra sulod sa kusina or sulod sa dining area, wala may tabong ay na. Kung na sobra din, tigo mo, dalon sa cafeteria, ipakaon sa tanan. Then, kailangan ay approval from the management. Spoilage, kailangan reported ang spoilage. That is why I suggest na dili kailangan i-charge ang spoilage sa staff kay itago rin po na nila. Unless otherwise, dili nimo sila i-charge. Sila. Pag once nga na-spoilage charge. So, at the end of the month, pag inventory, i-report po ito nimo spoilage, i-minus to sa imuang cost as a spoilage. Then, for the next month, buhatan na po nimo og strategical approach para ma-lessen ang spoilage. Di ba? Trabaho unon. Kaya kailangan di ba? Hindi pwede ang spoilage karon nga bulan mo ori upon the same amount ang spoilage for the next month. Everything is useless. So kailangan na po kay buhaton. Walang ako before
na mga property nga maadtuan ako, suggest ko o kailangan tag additional freezer, kailangan tag na walk-in, kailangan na tayo mga inani. Na ipasabot nimo referring na i-justify nimo pag once nga mo ni ato ma-save sir, mo ni ato ma-save, mo ni ato ma ROI at the end of the month comparing sa inani. Mo palit na sila. So kailangan lang naka-report, i-justify nimo unsay purpose. Morning dako atong cost last month sir tungod ani, then just to make sure nga effective, make sure bod ka nga for the next following month nga effective yun, resulting dito sa inyong gi-order nga item nga makatabang para ma-lessen ang costing, ang food cost, pagtaas sa food cost. So ana na siya guys, no, dili tanga lang ang pagtrabaho nito. Mo kanang pagluto mo guna to is given mo guna, no, kana imong pagmaayo nga pagkaluto mo na akong ingon galing nga kailangan dili itago na to ang recipe, ipilit sa dingding para everybody will know what is the standard recipe. Na pala dito cooking methods, plating, picture, para pag mawala ang any one of you nga gabuhat ang recipe o pinakamay mo luto na, anyone can do isag wala ka, mudagan siya. That's the purpose. Munang dili ka pwede magpa-hire ay chef na gimayaran ka tungod sa imuang what? Recipe? No man. Bahala mo sukwatan pero dili na siya mao. Una kay recipe, yes, dili na tungod kay tungod na gibayaran kag dako. Kay panghatag na nimo. Imagine ikaw ug magbumba-bumba nitong niluto mo ay. Unsa imong mabuhat? Unsa ano imong pag-improve sa performance sa kitchen sa inyong figures kung naa ka dito galuto ay hands-on. Magunsa ra lugar kasyo? Check everything. Kung gusto ka nga sigurado lami ang pagkaon, before haunon magpatawag ka sa ila adto kag office, tilawan na, then fix, then teach. Morning lasa nga akong gusto, akong gilugang is kani next time around makuha na nila, good job, makuha na nimo, di ba? 10 brain is more than 1. Kung ikaw ra isa gabon lang bala napulo ka mong tao, di ba? Di ba? Tanan knowledge nimo kailangan itudlo nimo sa imong staff. Technically unsaon pinaka the best nga movement nga diskarte pag once nga na event, itudlo nimo na sa ilaha. Kung unsa ka maayo dapat i-share nimo unsaon para imagine kamo tanan pares ubutok, pares kalami magluto. Unsa lay resulta, di ba? Inana ang share guys. Then you're the best kung inana ka. Kung wala, ikaw ra gapabida-bida diha. Naa ka diya luto, ako'y luto, pero sige ra kag panugo. Pagutan ani useless ra yapon ka. Ikaon ra nimo ang time sa imong mga tao. Well, instead nga napa sila lain buhaton. Instead nga napa sila kaya mga buhaton, imo na inong gihimong tao-tao dia. May pagwala na lang ka sila na lang. Di ba? Pag-abot na lang ni dito hapit na maluto, ayan na lang ka. And supervise everything nga naay incorrect nga proseso. Ayaw piyongi, tuloy din immediately para makorek dahil ang sayop. Right away. Dili ka approach sa tao, masayop ka i-correct, kay labi na idaran pa sa imuha. Dili ka effective, kaunon ka sa tao. Maglisod ka o improve sa performance. Ideally, labi na kanong gi-hire ka, kay gihawa to, kay galisod, prove sa management ang imong ipulihan. Especially sa costing, sa food cost, especially sa performance sa kitchen, di ba? Then kung musampa ka, you should be effective than him. Kaya gipuli bang ka, walang people come and go because of inana nga panghitabo. Lamlam kasi kamaulong ka kaya dili ko ingon nga kamao sa tanan. Muna nag-video ko ani just for you to share, just for you to wake it up, man. Mata na. Muling sakto nga paghandlo sa kusina. Dili lang pabara-bara ra kaya nagluto-luto kaya pang diba? Asset mangud ka. You are an asset. Nag-hire ang company sa imo og dako ang compensation because you are an asset. What are you going to do is to cook, to clean. Kuha lang kung baratuhon nga may muluto. Limpyo, di ba? Nakakadiya kay asset ka para mo improve ang performance sa kitchen, mo improve ang sales, mo less ang expenses. Asset ka para mo kita ang company para sa gikan sa imo. That's the reason nga nang gi-hire ka
og higher compensation because of your knowledge and talent. So, marto guys, kung napang mga pangutana o another question regarding dito sa atong recipe file, kung naglibog mo, message ko, luan ka mo for free. Tagahan ta pa pong format. Naigo na lang nyo yung pag-input ang mga figures sa inyo, ang presyo, dali na kayo. So, until next video, antod sa mga sunod pa nga, I don't know kung naamoy mga pangutana pa regarding ani, we'll make another video with regards on this part 2. So, this is Chef Latagaw. Peace out.